Magandang araw mga banoteros at ito na nga pag-usapan na po natin ang malupitan itong ginawang, ewan ko kung pamamahiya ba o talagang sadyang yung mga taga-DOJ ay wala hong kaalaman sa ginawa ng kanilang dating amo. Naku po, hindi ko kasi mga kababayan, ginisa at talaga nga namang nilaglag sa kumunoy itong mga taga-DOJ. Akala nila uubra sila kay Marcoleta. Alam mo, nung pinapanood ko to, sabi ko, naku po, eto mga taga-DOJ talagang masasabi mong political lang. Ibig sabihin, no, para bagang hindi ho sila na-inform na maayos nung dati nilang amo. Hindi ko naman sila masisi kasi, siyempre, hindi naman sila magde-decide kung ano yung magiging tahakin ng DOJ, di ba? Siyempre, USEC lang naman sila. Although sila yung pangalawa doon sa secretary, gayunpaman yung secretary po ang ang talagang magbibigay direksyon kung saan maglilin at kung sino yung mga i-prosecute, di ba? Ang problema, grabe hong sablay sobra ho yung kanilang dating bossing na si Remulla. So ngayon, sila nagigisa. Yan ang mahirap, di ba? Yan ang mahirap pagka ang mga nasa loob ng gobyerno ay mga politiko, yung mga appointee lang. Tapos biglang iiwan sila sa ere. Iniwan sila sa ere. Ang daming pinagbibitawang mga hindi magagandang pamantayan o mga hindi magagandang ginawa na sablay, tapos biglang aalis doon. Di ano mangyayari sa inyo? 'Di ba? Kawawa kayo, 'di ba? 'Yun ang mangyayari, kawawa kayo at talaga nga namang hindi niyo mabibigyan ng karampatang kadahilanan o karampatang masasabi nating justification yung mga ginawa ng bossing ninyo. Naku po. Ano ba yung sinasabi mo, Banat Bay? Ang dami mo saksak. Hindi kasi alam mo, nung kanina pinanonood ko ito, sabi ko patay kang bata ka. Si Marcoleta na, alam niyo sa basketball, yung laro sa basketball, yung NBA, di ba? Jordan is on fire! Mga ganun-ganun. Si Marcoleta yun Kanina si Marcoleta, he is on fire at talagang alam mo, sabi ko nga, si Marcoleta ba dating judge to? Kasi pwede siyang judge yung seryoso na hindi kasi ako, nakaharap na nga tayo sa hukom, di ba? May mga ganun tayo na seryoso, pero matatalas ang isip yung mga hukom na humahawak ng aking mga kaso, magagaling, matatalino, yung tahimik. Pero parang si Marcoleta nga, ang talas ng isip, di ba? At talaga namang patas, di ba? Patas makikita mo fair, ika nga. Ito hong ngayon nangyayari dito, tingnan nyo ha, panoorin natin. Napakaganda ho ng mga binitawan po ni Marcoleta dito. Pasok. Nagtangka po siya na mag-file ng charge. Alam po ba niyo kung ano sinabi ng piskal? Nako? Sa may parting Laguna po ito. Nako po, patay kang bata ka. Alam mo ba, bata, kung sino yung gusto mong idemanda? Wala kang kalaban-laban dito. Naku po. So, under the standard, yung success rate mo sa prosecution, wala, zero ka dito Naku po. So, umuwi yung tao, hindi lamang malungkot na malungkot, kundi prostrated siya. So, ito pong mga ganito yung lumilitaw. Maaring tama rin po kayo na mayroong nangyayari na mga bagay na kinatutuwa ng ilan. Pero meron din pong downside kasi. Ang sinasabi natin, wag na yung masyadong... Dito parang ang lalim nung intro. Alam mo, pagka ganyan, kunwari yan yung teacher mo. Nag-intro ng ganyan, ako po, patay kang bata ka. Kailangan mo talagang pakinggan Kailangan mo pakinggan or else, pag biglang itinawid sa'yo yung tanong at hindi mo nasagot, delicates ka. Ganun Eto, nag-i-intro na siya tungkol doon sa isang kaso doon sa isang lugar, di ba? Highly technical na pag-uusap. Yun lang ma-feel sana ng tao na... Kasi po, kung hindi naman siya pumupunta sa Bureau of Corrections, paano niya malalaman gaano karami po yung nakukorek natin o ganito. Anyway, kaya ko po tinatanong ito, importante lang na ma-relate po yung Department of Justice sa ordinary na buhay po ng ating mga mamamayan. Yun lang naman po yung kasi po, kagaya po nung sinabi ni ASEC Jermar kanina, ang DOJ ay talaga namang
Siya yung ating principal law agency sang-ayon sa ating Administrative Code of 1987. Di ba, ma'am? Sinabi mo kanina. Siya napaka-importante po ng role na ginagampanan po ng DOJ. Earlier po in our work in the Senate, more particularly the Blue Ribbon Committee, this representation as the erstwhile chairman of the Blue Ribbon Committee tried his best to get to the bottom of the investigation. We're talking about the flood control anomalous projects. Ang sabi pa nga namin noon, sisisirin po namin yung baha na yan para makita natin ang mastermind. Napakahirap po ng objective na sinet ng inyong lingkod kasi ayoko naman ng na-pinpoint lang natin. Sabi ko nga, puro sap-sap lang o maliliit na isda. Dapat yung matarget natin, yung pinakamalaking isda. Kasi siya yung nanggulo ng sistema kung bakit nangyari sa atin ito. And so, I maximize the potential. Naisip po yung Witness Protection Program. Nako, ayan na, patay ka. Ayan na. Dahil sa hirap po ng pagpipinpoint ng utak talaga niyan, mangangailangan ka. So I floated the idea doon sa 15 contractors initially invited in the hearing. Ang sabi ko sa kanila, well, ano po ito, napakahirap po ng inyong kinasasadlakan ngayon sa investigasyon ito. Unang-una, yung offense po na ating pinag-uusapan is a major offense. Plunder nga po ang mangyayari rito. At least marami pang iba. So, kung gusto po ninyo na tulungan ng Estado, meron po tayong remedyo rito because this is legislative investigation. And under the Witness Protection Program, Section 4, sinasabi niya, kung gusto po ninyong tulungan ng Estado, mahirap po ang gagawin nyo, ngunit may nakalaan pong protection and benefit provided by law. So, nung pinload ko po yung idea na yon, dalawa po yung lumabas, yung mag-asawang Diskaya. And initially, he enumerated 17 members of Congress, House of Representatives. Ang nangyari po, kasi hiningi naman nila yung Witness Protection Program, so nung panahon ko po, I recommended that they be processed under the Witness Protection Program. So sumulat po ako sa Senate President, yun naman po yung dapat nagawin. Sa kamalasan naman po, yung araw din na yun, nagkaroon ng coup. Coup? Alam niyo yung coup? Hindi niya alam kung ano ibig sabihin ng coup. Ay, sus. Kupal. Oh, nagkaroon ng kupal. Napalitan tuloy si Chis Escudero. Nakikita ninyo yung timing kasi nagsalita si Diskaya na si Zaldico at saka si Romualdez ang pinatutunguhan ng pera. Agad-agad pinalitan na si Chis Escudero. O may kupal, di ba? Yun ang totoo. Gago! Yun ang totoo, may kupal. May kupal ho dito sa pangyayari na ito kasi pinalitan ho kagad si Chis Escudero noon, di ba? Tapos pati ngayon, nadali. Actually, ang talagang target doon, si Marcoleta. Pero ano na lang nadali siyempre para matanggal sa Blue Ribbon Chair to si Marcoleta, kailangan tanggalin yung nagbigay sa kanya, yung nag-appoint, which is alam naman natin, si Chis Escudero sa Senate President. O, ayan, natanggal tuloy. Pero anong direksyon na nila nun? Ano yung pinaka-direksyon na? Naturo na yung mastermind. Ngayon, humihingi na ng Witness Protection Program si Marcoleta sa DOJ. Para maibigay at masabi na sino ba talaga lahat? May kaalaman ka ba? Sino ba talaga ang mastermind? Ano yung kaalaman mo pa? Siyempre, para ikaw magsasalita ka. Napakahirap magsalita ng ganyan. Mantakin mo, babanggain mo yun. Napakabigat. Literally, physically, and siyempre,
sa lahat ng bagay, sa lahat ng aspekto, makapangyarihan yung nakaupo na yan eh, di ba? So, kailangan mo talaga ng protection. Biglang, eto ang sumunod na pangyayari. So napalitan po ang Senate President, yung naging Senate President, ayaw niya na po. Ayaw niyang ituloy. At dahil nga po, merong sinabi yung former Secretary of Justice, we cannot process them until and unless they return yung kanilang mga ninakaw, blah, blah, blah. So the new Senate President, pinangatawanan niya yun. Oo nga naman, sabi niya, the Secretary of Justice, sabi niya, yeah, that's a good policy. Kailangan mag-restitute muna sila before they can covered by the WPP. Paano po? How can we begin to even pretend that we know what to do and to help the state prosecute? Kung sasabihin na kahit nawala po sa batas, ipipilit halimbawa ng inyong dating secretary na kailangan mag-restitute muna. I told him it is not a requirement under the law. But he insisted in saying, well, yeah, it's not in the law, but we can always agree on something like a good policy for the state. Do you agree with him? Yan na. Yan ang mga question na delicates ka dyan, Brad. Ha? Do you agree with it? Yun, patay tayo dyan, malupit yan. Do you agree with it? Agree ka ba doon na kailangan ng restitution? Kasi, di ba yun ang sinasabi niya nung amo nila, kailangan na restitution. So, ipit ka dyan. Pag sumagot ka ng yes, kailangan, yari ka kay Marcoleta. Pag sinabi mo namang no, hindi na kailangan, yari ka sa bossing mo dati. Baka tawagan ka na makatanggap ka ng tawag mula sa Malacanang. Ba't mo nilalaglag tong bata namin? Yari ka dyan. So, patay ka. Mamimili ka ngayon, bayan o personal? I agree with the position of Secretary Boying Rimulya, now the Ombudsman. Basically, it being one of the conditions. When we look at this, Your Honor, no, we're looking on the ultimate objective. Paano yung Estado mananalo at mapapanagot itong mga to. Wala pa pong tapos sa pagpoproseso ng mga nakasalang na nag-a-apply po ng Witness Protection Program. Kasi kaakibat po sa pag-aaral na to, kasama rin po yung under the Witness Protection Program, kasama rin po sa pag-aaral ng atin pong prosecution team na yung paano kung pwede ba under Rule 119 naman pagpasok po. Marami pong iba't ibang binabalangkas at pinag-aaralan, Your Honor. At itong mga bagay na to, pwede pa pong makapagdagdag. Ipapasa ko ho kay Chief Dong at ito po'y aming masusing pinag-aralan at ilalahad niya po yung iba pa pong mga prosesong tinitimbang. Wala pa pong... Sabay pasa eh. Ang haba. Alam mo, tandaan nyo ito mga kababaihan, pag tinanong nyo yung mga jowa ninyo at ang haba na sagot, ibig sabihin, nagpapalusot na lang. Ang haba na sagot niya, tapos bigla niya ipapasa sa kasamahan niya. Patay tayo dyan. Wala pa pong sarado, Senator. Lahat po ay tinitimbang pa. If with the permission of the Senator. Hindi, ang ibig ko sabihin, kung ipipilit na merong restitution kahit wala sa batas, so how can you process the application, for example, of the applicant? Kasi, kapag tinignan mo yung, I think the applicable section is section 10. Basahin mo yun, wala namang restitution. So, kung ipipilit natin that somebody should first restitute, doon pa lamang sa title ng batas, Secretary, it is all for the benefit, interest, and protection of the witness. To burden him or her with additional requirement which is not in the law. Hindi ko ba intindihan? How can you agree with that? Your Honor, ang tinitingnan po dito ay yung pangkalahatan. No, I'm talking about the WPP.
Si Kuya magpapalusot pa eh. Ang tinitingnan natin dito yung pangkalahatang benepisyo. Parang pangkalahatang yari siya kay Marcoleta. Anong pangkalahatan? Tinatanong kita, ito tanong. Sagutin mo to. Anong pangkalahatan? Papalusot pa kasi si Kuya eh. Yari ka dyan talaga kay Marcoleta. Huwag ka na magpalusot. Opo. At what pangkalahatan ang sinasabi ninyo? Ang kailangan po kasi sa dulo nito, manalo po yung Estado laban po. Kaya nga, but before you do that, Opo. you have to proceed with the process. Yes, opo. So, paano siya mapaprocess? Kung ipipilit po na mag-restitute muna, for example, anong i-restitute niya? How much? Sino magkukompute? How can it be done? Sino ang magsasabi na ganito ang dapat niyang i-restitute? Meron na bang Meron na bang pronouncement? We are in the process of asking their help to identify yung mastermind. Opo. It cannot be done easily. Kaya nga natin ginamit ang batas na to help the state. Ngayon, kung kayo po pala ay mag-prescribe ng isa pang requirement which is not in the law, I cannot believe this. Ito yung dilemma namin eh. Kaya nung pinipilit niya, sabi, and ako po nagtataka kung bakit kayo rin nag-agree kayo. So ano po talaga kayo po yung ang DOJ is the principal law agency. If the principal law agency of this government will not even understand the basic requirements of the law para lamang magkaroon ng nag-a-apply pa lang yung tao po eh. Imagine, hindi man natin masasabi kung ultimately magko-qualify siya eh. Or even if he qualifies as a state witness, kung hindi niya naman nagagampanan ang tungkulin niya under the program, pwede mo rin siyang alisin eh. So, the point, Mr. Chair, is they cannot even begin to be processed under the law kasi naglalagay po kayo ng requirement which has not been included by law. Sino yung mag-explain ulit? Sabi? Ayan na. May I be educated? Yan? Call a friend ha. Yes, Mr. Chairman. I just wanted to make an attempt to reconcile. Ayan na. And then, ito, mas mukhang mas mukhang matalino ito, mas mukhang magaling ito eh. Ha? At ito na sabi nga ni Marcoleta, educate me. Tingnan nga natin. The debate on this matter. There's actually no inconsistency. First, it is correct that under Section 10, the law provides for the qualifications for a person to be qualified as a state witness. Nandun po yung materiality at absolute necessity ng testimony ng tao at corroborated po to on its material points by other witnesses and that he is not the most guilty. Okay. Now, under Section 5, which refers to the memorandum of agreement that has to be executed between the DOJ and the potential state witness, nakalagay din po dyan yung necessary matters that should bind the agreement dito po sa Witness Protection Program. And under Section 5, letter D, nakalagay din po dyan kung ano po yung legal obligations and civil judgments or civil aspect of the case against him. Ang ibig lang pong sabihin niyan, kakausapin naman po siya, maari pong i-process yung application niya, but under the first statement under Section 5, what specific provision under that law? Section, under that provision? Section 5 po says ano nga, that basahin mo. Basahin mo, huwag kang quote-unquote, yayarin ka ni Marcoleta. Hindi pwede yung gayon dyan. Oh, hindi, alam mo, eto si Marcoleta talaga medyo nakakatakot ito maging guro. Di ba? Hindi ka lulusot dito eh. Ano kaya ito? Magaling kaya ito siya nung panahon niya ng high school niya sa debate. Nasa debate team kaya ito? Kasi hindi siya basta-basta tumatanggap eh. Hindi porket sinabi mo, tatanggapin niya.
protection under this act, he shall first execute a memorandum of agreement Okay. which shall set forth his responsibilities, including the following. Oh, ano So nga? kasama po dun sa mga Ano obligations. nga? Ito po, to comply with legal obligations and civil judgments. So doon sa civil judgments po, this refers po to the civil obligation pertaining to the May crime. civil judgment. No. We are saying legal obligations. Ang basis po ng legal obligations The basis of legal obligation is the law itself. is the law itself, Oh, which walang includes, nakalagay na restitution. Bakit mo ikokot yung which includes memorandum? po other provisions of law, including the civil code on unjust enrichment. Kasama po yan. Every law should be read consistent and harmonious. Ayan, tinuturoan niya na. In every law, dapat ko asama yan. Nakot ako, yari ka dyan. Hindi, ako tawan-tawa ako nung pinanonood ko to. Sabi ko, patay kang bata ka. Hindi pwede yung ganyan yung kay Marcoleta, yung tuturuan mo siya, tapos mas kabisado naman niya. Naku po, mahirap. Paano mo nga With other i-apply provisions of yun, the even law. the civil code? How can you apply? Paano, ano yung i-restitute niya? Alam mo, magkakatalo lang tayo rito Yan na. The DOJ Let me is in a position to even calculate how much the applicant should restitute before he can be processed under the application. I'm making a distinction po between process and enjoying the benefits under this act. So, ipoprocess na po yan dahil matagal po naman ang paraan para malaman at matuntun ang lahat ng civil wala obligation. Wala pa nga pong statement whether or not meron nga sila. Wala pa tayo Kailangan po natin makuha ang mga statement ng mga potential witnesses. Kailangan pong evaluate, kailangan pong malaman. Doon sa, doon sa memorandum na sinasabi mo, Yusek, sinasabi restitution? Opo, kasama po. Sinasabi dyan? Hindi. Yari ka. Kung sumagot ka ng opo, siguraduhin mo. Pababasa sa'yo yan. Word po dito ay civil and legal obligations. Understood po na ang legal obligations has many sources. Saan ang Kasama gagaling? Civil and legal, tapos marami daw, marami daw sinasakop yun. Parang gano'n, maraming kahulugan. Atay tayo dyan. Ang obligation, the law does not provide restitution in the first place. That is very simple. Legal obligation po has a Huwag specific kayong definition. mag-imagine ng argument, Yusek. Atay ka. Kasi sa batas malinaw yun di ba? Lagi natin naririnig yan sa mga abogado. Pag wala doon, wag yung dagdagan. Kung ano yun na andun, yun. lang tayo rito. This is very simple enough. Apo. Anyway, ang sinasabi ko lang Kapag po, ka ba hindi provided ng batas, magiging reasonabling obligation under the provision you're quoting? we are saying that legal obligations is defined under You the cannot- law. you cannot And legal even- obligations you includes cannot unjust use- enrichment. Your opinion will even matter here. That's your opinion. Your opinion doesn't matter. It's the law. Yun ang sinasabi ni sinasabi ni Marcoleta, simpleng-simple. The law should interpret by itself. Hindi pa pwedeng magbigay ka ng sarili mong opinion tungkol doon. 'Di ba? Pag sinabi ng batas, eto, wag mong dagdagan, wag mong bigyan ng interpretasyon na iba. Kung ano yung nasusulat, yun. Patay ka dyan. Pinag-uusapan natin is the requisite of law. Thus, the maxim expressio unius Nako, est exclusio Latin ka na, yari ka. Mamaya mag-Espanyol na, mamaya mag-Japanese na. Gago! alterius ring a bell to you? Alam po natin yun. Ang O anong sinasabi ibig ko po, sabihin nun? Ang Ayoko to. Alam mo, ito, payo ko lang sa mga a-attend dyan sa Senate. Pag makipagtalo kay Marcoleta, yari kayo kasi. Yari talaga kayo Tinanong siya tungkol dun sa isparakatum paketim patum. Tapos sabi niya, sabi, alam ko po yan. Ano ibig sabihin nun? Yari ka ngayon. Naispakatum-katum ka. Naku po, sir. Wag ganun. what is expressed excluded is not included. Yeah. Oh, You are magaling. Ibig sabihin, kung ano yung wala. Di ba? Ganun lang kasimple yun. Pag wala, wag nang dagdagan. Including an opinion which was not expressly enumerated under Section 10 of the law. Hindi. We submit, Your Honor, that
a witness can be processed under this program, but he cannot receive any of the benefits as stated in Section 5 unless the matter referring to legal obligations is reduced into writing in a memorandum. So, Yan Mr. po ang Chair, posisyon namin. the opinion of the USEC is trying to supplant the very clear and categorical provision of law. We submit, Your Honor, with just reading the text of Section 5. Your Honor, may I also add, we are trying to get to the bottom of the investigation. You are adding an opinion and you are supplanting the basic provision of law. You cannot do that. And sabi pa nga natin, the spring cannot rise higher than its source. Naku, patay ka na naman. Tama? Opo. Paano? Pati opinion mo, gagamitin natin. Sana wag ganun para hindi na tayo magtagal. Paano nyo mapoprocess ngayon ito, Sec. Vida? Kung ipipilit nyo halimbawa, tingnan nyo hanggang ngayon, what is the status of the application, for example, of the Discayas? I am not defending them. Kaya ko lang po pinipilit ito because kagaya ng sinabi ko, gusto nating ma-identify yung mastermind. Kung ayaw ninyong i-identify yung mastermind, that's a different matter altogether. So, kahit na wag nyo na siyang i-process, okay lang. Pero kung gusto nyo malilit na isda lang, kaya ayaw niyang i-process, nasa sa inyo yon. Nasa sa inyo yun. Kasi dito sa inyong presentation, yung Office ng Secretary, yung law enforcement program ninyo, yung percentage of successful prosecution, meaning conviction vis-a-vis acquittal, is 90.14%. Pero yung percentage of successful prosecution in cases with witnesses covered by the program, it's 95.3%. And then the third, percentage of successful prosecution in relevant cases handled by the DOJ prosecutors, 80.5%. So dito mas mataas talaga yung success if you will use the WPP. Hindi nga ako, nagtataka nga ako kung bakit averse kayo dun sa pag-process dun sa... samantalang wala namang nilalagay na restitution, ipipilit nyo para lang hindi sila ma-cover ng program. So anong mangyayari sa batas natin? You will insist on an opinion supplanting the requisites categorically provided by law. Hindi talaga makakapaprocess. So pinipili nyo yung gusto nyo i-process. Paano natin? Sila lamang ang nakapag-identify initially ng 17 congressmen. At doon sa kanilang mga testimony, lumalabas na rin ang pangalan ni Saldico and Martin Romualdez. Ngayon, kung ayaw ninyong bigyan sila ng protection under that law, kaya siguro umayaw na sila sa ICI. So what is their status now with the DOJ? Are you insisting that they restitute? How much? How do you compute it? If I may, Your Honor. Oh, yes. If I may, Your Honor, to be consistent, the Department of Justice... No, you are not consistent from the beginning. Huwag mo sasabihin to be consistent. Okay. There is no consistency here. Ayoko talaga, kuya. Ayoko talaga, kuya. Pagkayari ka talaga kung anong bitawan mo kay Marcoleta eh. Ayoko talaga, kuya. Ito yung ano talaga. Siguro pag ako abogado, tapos malalaman ko ang abogado nung kalaban ko si Marcoleta. Uwi na lang ako, iyak na lang ako siguro, no? Iyak na lang ako, sabihin ko, wag na pwede. Pag-resign na lang ako, abogado, magpa-disbar na lang ako. Kung hindi naman makasama ako. At makalabang ko, yari ako eh. Di ba? Sige. Magkano ang gusto nyong restitute nila in the first place? Okay. Wala pa po sa estado na ganon. So mga tweet, hindi mapoprocess talaga yan. Pinoproseso po namin, Your Honor, yung kanyang application. How can you process the application, Mr. Chair, if you are providing another requisite which is not even written in the law? You are imagining something that is not within the law. You are Department of Justice.
Ito yung sinasabi ko sa inyo. You're supposed to be the chief. Pwede ho bang magdagdag, Your Honor? Papanat ka pa. Hihirit ka pa. Naku po, delicate. Kung ako sa inyo, eto, may payo lang ako sa inyo, ha? Hindi, alam ko, naiipit lang kasi kayo. Naiipit kayo kasi sa mga desisyon nung nakaraan eh, 'di ba? Naiipit kayo. Kaya sana ang sagot na lang nyo, yes sir. Yes, Your Honor. Ganun na lang. Yes, Your Honor. You're correct, Your Honor. Tapos hayaan nyo na lang magpaliwanag yung gumawa niya kasi wala na kayo magagawa eh. Hindi, sabi ko nga sa inyo, I'm not mocking these people na taga DOJ Talagang wala silang kasi they are answering for something na hindi naman silang nagdesisyon. No choice sila but to answer. Diba? Kaya wag na lang kayo makipag-argue. Na lang kayo, parang oo na lang kayo ng oo dapat. Kasi tama nga tama talaga yung sinasabi ni Marcoleta Napakatalino nito ni Marcoleta Wag nyo nang dagdagan yung batas. Mamaya meron pa yan. First pa lang yan. Part 1 pa lang yan. Halimbawa po, sa pagitan po ng pagpapalitan ng statement mula sa witness, sinabi ng isang witness, diba, kasama ako sa sindikatong ito. Diba? At dahil sa kumita ako, dito sa pagsali ko sa sindikatong ito, kumita ako ng 10 milyon. Kuwasa ho ba naman, hindi pa kukuhanin ng DOJ bago siya matanggap sa Witness Protection Program? Mga practical na aspeto lang po, Your Honor. So ano nga sinabi sa inyo ng mga diskaya? Na-determine ninyo kung magkano ang kinita nila? Diba? Kaya po, Your Honor... Nakuha nyo na ba? Did they admit to you na sila ay nangulimbat ng ganito karaming pera? I have to explain myself. Yapo. Hindi ko dinidepensa ng mga taong yon. Malinaw. Ginawa ko lamang yon doon sa nalalaman ko na ma-identify natin ang pinaka-mastermind dito. Yun lang, wala nang iba. Kung gusto nyong ang ma-identify, puro butete at saka sapsap. Butete. Sino mga butete? Yung mga congressman at saka yung taga DPWH at saka yung contractor. Tama nga naman Malinaw yan Sinasabi ni Marcoleta, hindi yung sinasabi protektahan natin si Diskaya. Hindi. Protektahan natin ngayon, gawin nating state witness not because gusto natin iligtas si Diskaya. Kung hindi para ilaglag niya pa kung sino pa yung kilala niya na nabibigyan. Alamin natin, bakit ba nung umabot na kay Romualdez biglang napraning na kayo nag-panic mode? Bakit? Pupunta na kay Marcos? Nag-panic mode na kayo Nung hindi ho ito mga to yung DOJ noon, yung mga si Remulla. Nag-panic mode na bigla nung patungo na doon 'Di ba? Yun yung sinasabi. Bakit? Tas ginawa na siya ng kung ano-anong dahilan na wala naman sa batas. Ginawa na nila ng dahilan na hindi makapagsalita ang Diskaya na wala naman sa batas. Bahala na kayo sa buhay nyo. Gusto rin po namin, Your Honor. Gusto nyo pala Opo. Why are you putting a requirement that is not within the law? Tsaka na natin sila pag na-prosecute na natin yung mandarambong, na-prosecute na natin yung mastermind. Bakit? Makakalampas pa sila sa civil liability? Of course, the court will, in proper time, adjudicate kung anong dapat nilang isoli sa gobyerno. That is the only time when restitution can be done. Kasi mayroong court order Pero sa ngayon, will you abuse your discretion na kaya niyong gawin ito kahit na wala sa batas? How can the Department of Justice do that? You're supposed to be the embodiment of justice. Yes. Mr. Thank you, Senator Marcoleta, and would like to implore on the Department of Justice to reflect on the exchange between Senator Marcoleta and of course the members of the Department of Justice. Is something that the Department of Justice, the department might study carefully
analyze the situation carefully. I think the objectives are Masyado. Masyado ni Kuyang binalanse. Ito pa, meron pa. Baka kala ninyo. Ito pa, malupit pa ito. The now famous statement, sometimes you have to bend the law Nako! Patay tayo dyan. to please our people. Yan na. You're familiar with that? Are you? Not so familiar with that, Your Honor. How come you're not familiar with that? Bending the law, hindi mo familiar with that? Anak ka ng weteng. Trending yun eh. Yung Erwin the Bender. May I refresh your memory? Yes, thank you, Your Honor. We were talking about, this issue of restitution and blah, blah, blah. Hanggang dumating yung isang point where one of us made a suggestion. Sometimes we have to bend the law Yan na. in order to please the people. And he asked the former Secretary of Justice for affirmation. Am I correct, Mr. Secretary? And the Secretary said, yes, sir. You agree with the affirmation of the Secretary of Justice? I do not agree. Thank you. I do not agree because basically in implementing the law, there are positions you can take, but bending the law is not one of them, Your Honor. Buti na lang Yo! din yun ang sinagot mo. Kasi, Tinatrap ni Marcoleta eh. Sabi niya, buti na lang yan ang sinagot mo. Kung hindi, yari ka na naman sa akin. Durog ka na naman. Taloy. sa ibang mga interview, sinasabi niya, bending the law is okay, basta wag lang breaking the law. How can you accept that kind of statement? You cannot bend the law. No one is above the law, sabi pa nga natin. And the overarching principle in the promulgation of our Constitution is upholding the rule of law. No one should bend the law. Naka. Not even in imagination. Mahirap po yun eh. Kasi kung sinabi mong you agree, ang dami po kasi nagte-text sa akin, Yusek Andres. Ganyan pa lang ginagawa sa mga taxes na binabayad namin. Mga buwis namin eh. Hirap na hirap kami, mga halos dugo, pawis. Minsan may kahalo pang sipon. Makapagbayad lang kami ng tamang buwis sa ating pamahalaan bilang mga patriotic na citizens. Pwede mo ba, sir? Sabi nila sa akin. Ilaban mo naman kami, yung 2026, wag na muna kami magbayad ng tax. Because somebody said, sometimes we can bend the law to please the people. I mean, Yun na nga eh. No, tama yun eh. If we can bend the law, tayo magbayad ng tax. Di ba? Pero wag. Wag ganun. Sabi nga ni Marcoleta, wag ganun. be able to please them, Secretary. Kasi yun ang text nila. Can I say yes to them? Can I? You cannot, Your Honor. Thank you. Ito pong Secretary, yung pagkaka-transport ng dating Pangulo ng Republika Naku, patay tayo dyan. sa The Hague. Ah. Ang pagkakaalam ko po kasi, maraming pronouncement ang ating Pangulo. Yung iba na-memorize ko pa nga po eh. We will not assist the ICC in any way, in any form. From now on, I ask my secretaries to do the same. I mean, something like that. Pero nangyari, kabaligtaran, Secretary, di ba? The former Secretary of Justice explained that, well, those pronouncements are not cast in stone. Ito na naman eh. Ito yung parang
parang ephemeral lang nangyayari. Parang the government officials' decision, sabi niya, sometimes can be changed at times. What do you think are the factors that necessitated a change of mind? Like from not assisting the ICC in any manner, in any way, in any form, he was just transported there. Now languishing in the detention center on the other side of the planet. What do you think are the factors used by the DOJ? First, Your Honor, if I'm not familiar to the particular circumstances that the secretary, the particular facts that which made the secretary made the actions Who is before. familiar? Who is familiar from And among second, you? Your Honor, if I also may state, the matter is pending now with the matter before the Supreme Court. So the position, the legal position on the actions of the former Secretary of Justice has been elucidated with the court. But for the Department of Justice, it's Chief Dennis Chan who made the argument and presented the position of the DOJ in this regard, Your Honor. My question is, what are the factors that necessitated a change of mind from not helping the ICC in any way, in any form, which is a policy matter, with the reverse that happened? I'm not privy to that, Your Honor. Who is privy? Kasi parang Umiiwas na lang eh. Your Honor, it may be the former secretary, now the ombudsman. wala na siya sa DOJ, nasa ombudsman na siya. Alam nga naman ipatawag natin siya rito. Yes, Your Honor. Huwag ka What magturo. Hindi, pero tama yung sagot mo, Yusek. Ganon, pagka hindi mo na alam. Wala po ko alam dun. Yung dati namin boss ang may problema dyan. Happens now to the principle of continuity. Well, people might say and suspect that, even policy matters can be changed by mere whims or caprices, which are not probably based on sound legal basis. You are familiar with Republic Act 9851. Naku, patay kang bata ka. This is our Philippine Act on crimes against international humanitarian law, genocide, and other crimes against humanity. Not so familiar with that. 98. Yan, ganyan ang sagot. Huwag ka magmamagaling. Siguradong paparecite sa'yo yan. Kasi, Secretary, under that law, ang jurisdiction po ng mga tao na nagkasala under this law, under Section 17 of that law, the state shall exercise jurisdiction over persons, whether military or civilian, suspected or accused of a crime defined and penalized under the Act, regardless of where the crime is committed, provided any of the following conditions is met. The accused is a Filipino citizen. The accused, regardless of citizenship or residence, is present in the Philippines, or the accused has committed the said crime against a Filipino citizen. So if these are the assumptions in the law, ang Pilipinas ay may jurisdiction. And under Section 18, the Philippine Courts, Prosecution, and Investigators, the regional trial courts of the Philippines, shall have original and exclusive jurisdiction over the crimes punishable under this Act. And po, if we consider the applicability of this law, bakit po na-transport yung dating Pangulo natin at hindi natin nilitis sa sarili po nating jurisdiction? If with permission of the Honorable, may I refer to the Chief Dennis Chan?
Good, good morning, Your Honors. Good morning, Senator Marcoleta and Senator Gatchalian. You are correct, Your Honor, that Section 17 on jurisdiction provides for the state exercising jurisdiction over persons suspected or accused of committing a crime penalized under RA 9851. The second paragraph of Section 17, Your Honors, thus mention that in the interest of justice, the relevant Philippine authorities may dispense with the investigation or prosecution of a crime if another court or international tribunal is already conducting the investigation or undertaking the prosecution of such crime. Instead, the authorities may surrender or extradite suspected or accused persons in the Philippines to the appropriate international court, if any, or to another state pursuant to the applicable extradition laws and treaties. Your Honor, I believe this was the justification relied upon by the former Secretary of Justice in the action leading to the transfer of the former President, Your Honor. So, Mr. Chair, they are referring to the second paragraph of Section 17 of 9851. Is that correct? Yes, yes, Your Honor. Mr. Prosecutor, I noted that, but I think the colatilla is very, very clear. Pursuant to the applicable extradition laws and treaties. This is absent. So how can you invoke this? Wala na tayong treaty. We have just withdrawn from the Rome Statute. Patay. So this cannot be applied. Nako, nangyari ka bata. Is that correct? Nangyari ka bata. Your Honor, the way we interpreted that second sentence of instead the authorities may surrender or extradite, we see there two different actions to be taken by the state. It's either to surrender or to extradite, and then if it is to extradite, then it must be pursuant to an applicable extradition law or treaty. So the action taken, Your Honor, was surrender and not extradition. No, pero ang sinasabi niya, pareho sila eh. Yung dalawang conditions na yun will be cut under this pursuant to the applicable extradition laws and treaties. Wala tayong extradition law, wala na tayong treaty because we just withdrawn from the Rome Statute. Hindi mo pwedeng gamitin ito. Kaya dapat yung mag-a-apply is 9851. Nako po, patay ka bata. This is our own law. Okay lang naman dito eh. Can we not prosecute the former president kung talagang meron siyang kasalanan? Our National Prosecution Service, the judiciary, I think, is or are operating, and they're willing, they're competent enough to prosecute, adjudicate, and proceed with the trial. Hindi ba? Your Honor, with all apologies, I am not able to answer the question as to whether we can prosecute. I am just merely stating that the action of the former Secretary of Justice in for the transfer of the former president to the ICC was premised on Section 17, RA 9851, under the second paragraph. Yes, but what I'm saying is you cannot use this one because Wala of na the nga. absence of an extradition law and treaty. That is the point here. And Your Honor, that is the subject matter or among one of the issues that we raised in the, or that is being discussed in the Supreme Court petitions that were filed. Pero nangyari na kasi, dinala nyo na siya doon eh. Under the false claim na pwede nyong gawin because of this. But you did not complete the whole statement. Kung kinonsider nyo yung pursuant to the applicable extradition laws and treaties, hindi dapat nangyari yun eh. So ngayon, kung halimbawa nag-argue kayo sa Supreme Court, nangyari na yun. Ando na yung mama, di ba? Your Honor, if I may also explain, I have no knowledge or participation whatsoever in the events. Hindi, okay naman yun. Kaya tinuro ka kasi ni...
Yes, Your Honor, to explain the legal justification or premise on which Yeah, but the legal justification is wrong. we submit, Your Honor, although that is already pending before the Supreme Court, Your Honor. Thank you. You're welcome, Your Honor. Chair, salamat po. Yun na, ganun lang yan Senator eh. Marcoleta for those Aminin nyo na lang. Ay, aminin nyo na lang. Ganun lang yun. Oh, wag nyo na kasi kayong wag na kayo magpalusot. Mahihirapan talaga kayo kay Marcoleta pag magpapalusot kayo, Brad eh. Mayayari kayo dyan eh. Kasi again, ulitin natin hindi natin sinisisi itong mga to kasi wala naman utang kinaugnayan sila kasi desisyon naman ni Marcos yun tsaka ni Remulla eh. Ito mga to nagtatrabaho lang. Kawawa nga sila eh. Di ba? Kawawa nga sila eh, mga kababayan eh. Kasi sila ngayon nang nayayari, di ba? Na nagaganyan ngayon. Dahil nga, kasi patay tayo dyan. Yung mga, yung mga bossing nyo dati, medyo sablay talaga. Kawawa naman. Anyway, we understand. That's life, di ba? Ganyan, iniwan kayo sa ere. Di kawawa kayo.